Tuloy po kayo sa espesyal na edisyon ng Yes Diaries, ang Halloween Special. Umaga na. Ano ngayon? Wala lang. Gusto ko lang. Maligayang pagbabalik sa Yes Diaries Halloween Special, a special edition of YD. Kasama niyo pa rin po ako, Chico Lo, sa inyong mga radyo. At ngayon ngang umagang ito ay pinag-uusapan natin, no, at pinagkikwentuhan natin ang mga bagay na talaga nga namang nagbigay ng goosebumps, no? Nagpatayo na inyong mga balahibo, no? At mga kwento ng sobrang ikinaluwa ng mga gastrointestinal organs mo. Sobrang takot, no? Naihi ka sa brief, sa panty, no? Ganyan. Nag-igit ka sa brief, gano'n. Yung ipong hindi mo na talaga kinayanan, no? Magandang umaga po sa lahat ng mga habang nakikinig ngayon or habang matutulog ngayon ay magbubukas lang ng ilaw, hindi magpapatay ng ilaw. Kasi natatakot. Ano ba naman yan, mga wig? Ito na, alauna na, no? Alauna na umaga. 8326165. Yan ang dapat mong tawagan para mag-share ng iyong spooky story. Pero kung hindi ka naman makatawag dahil natatakot ka, alam mo minsan yung mga takot natin sa buhay ay magandang isinishare natin, ano? Kinikwento natin lalo na sa mga mahal natin sa buhay, no? Kaya kwento mo na yan sa ano, para alas mo bawas-bawasan man lang, no? Sa pamilya mo, no? Sila talaga yung dapat nating pinagkikwentuhan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. And good thing, merong Smart Sulit IDD. Now, pwede ka nang tumawag sa US, Canada, Hong Kong, Guam at Hawaii for just 2 pesos and 50 centavos per minute. O kaya naman ay 8 pesos naman for Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait at India. Easy to use pa to dahil hindi na kailangan ng mga prefixes, no? Yung mga nilalagay sa unahan bago yung mismong number, no? At sa tulong ng M. Luillier, they are bringing you the Tawag sa Minamahal promo. Bumili lang ng Smart Sulit IDD e-load sa branches ng M. Luillier and get as much as 4 months insurance coverage. May kasama pang free Smart Prepaid SIM na may free internet. Okay, ang 50 pesos worth na Smart Sulit IDD gets you 1 month insurance coverage. 100 pesos and 500 pesos naman will get you 4 months coverage. Kaya head down now to your nearest M. Luillier shop and bili na ng Smart Sulit IDD. Dahil siguradong maaasahan ng pamilya ang Smart at M. Luillier. Promo period is from October 15 to December 31, 2014 per DTI FTEB SPD permit number 4607 series of 2014. Sabi ni Chrysler Villarina, Chico, ilang oras tulog mo lagi? Normal na sa akin na magkaroon ng 4 na oras sa tulog, no? 4 hours, 5 hours. Minsan bad trip pa dahil putol-putol, alam mo yun? So alam mo, matutulog ako ng 6 a.m. or 7 a.m. and then magigising ako 10, mga ganyan, bigla. Yung magigising ka na dahil feeling mo may kumakalapit sa'yo. Yung magigising ka dahil pakiramdam mo
biglang may humawak sa paa mo. Bakit putol? Bakit? Oh, yun lang? Weird. Ang weird. Ulitin natin yan. Ay, nako naman. Saka ako na nga lang ayusin yan. 1:03 ang oras. Sa lahat ng mga hindi na nakapag-toothbrush, sa mga hindi na nakapag-freshen up, no, hello sa inyo, no, yak, nakakadiri kayo, nakakahiya. O diba, papadala kayo sa takot. Kami nga dito, yung kasama naming si Richard, nagkikita pa kami sa CR ng 3 a.m. Diba? Lalabas ako ng CR, papasok siya, ganyan, tapos nag-hi lang kami, tapos tawag doon yung sa fist, yung fist bump lang, ganyan. Next time yung nguso naman namin yung magbabump. Bakit? Gusto mo lang naman tumulong kasi para maiba lang, no, Brad? Tara, kasi diba, pagka may kasamahan ka na medyo, pag napapansin mo na dry yung lips, tulungan mo na, diba? Tutulungan mo na. Kasi sa kung saan pa ma-infection pa, diba? Lumala pa, matanggalan pa siya ng labi, no? Sayang naman. Yan talaga yan, ha? Tapos, nakasalubong ko siya, hindi ganyan, fist bump lang. Tapos, pagdating ko dito, andito din si Richard. Classic epic talaga yun. Kakaiba yun. Hindi mo siya nakakatakot. Anyway, 1:05. Bago natin kausapin ang ating hindi, kausapin na natin siya dahil long distance to. Hello? Hello? Hi, kuya. Hello po. Ano pangalan mo? Angelo po. Angelo, taga saan ka? Bulacan po. Oh, andyan ka ngayon? Po? Andyan ka sa bahay mo ngayon, sa Bulacan? Nasa tita po. Nasa bahay po ng tita ko. Oh. Sino yung epal dyan? Yung pinsa ko po. Oh, sabihin mo sa kanya, hindi naman siya sisikat kahit anong gawin niya, no? Nakausap niya na po ito. Amo na, wala na akong pakialam. Wala ka na daw. Oo. Sige mo na. Sige na, magkwento ka na. Oh. Kasi po, nung grade 5 po ako. Naku, ayos mo yung kwento mo, long distance to. Pagka nga to, sayang ang pambayad ng magulang mo sa telepono niya. Oh. Sige po. Oh. Nung grade 5 po ako, nagpa-practice po kami sa stage po. Ganun. Then, tapos, nung kalagitnaan po nung practice namin, bigla po yung kaibigan ko po, bigla po siyang natulala. Tapos, may tinititigan po siyang isang puno dun sa likod po ng school namin. Kasi po open po yung stage para makita niya po yun. Then tas sinabi niya po sa amin, may nakikita daw po siyang lalaki daw po nakatayo. Ang alin lang nakatayo? Yung lalaki po. Yung lalaki, okay. Opo. Para lang malinaw lang. Tapos po, hinanap naman po namin lalaki, pero hindi po namin makita. Tapos, maya po, bigla po siyang umiyak. Tapos, tinanong po namin, ba't ka umiiyak? Sabi niya, tumatawa daw po yung lalaki. Nakaharap daw po sa kanya. Tapos, ayun po, sinabi na po namin sa teacher namin. Tapos sabi po ng teacher namin, dalhin daw po yung kaklase ko po, nakakaibigan ko sa office. Tapos pinagpahinga po siya dun sa office.
Then, pagkatapos po nun, tinanong po namin sa kanya kung ano po yung buong storya. Tapos, ayun, may naramdaman daw po siyang sumisit-sit sa kanya. Tapos paglingon niya daw po, ano po yung lalaki. Tapos, after a year po, bigla, may foundation day po sa amin. Then yung kaibigan po namin na mas lower level po sa amin. Bigla pong sinaniban. Nandyan na siya. Tapos po, nakatingin lang po siya dun sa puno na tinitingnan ng kaklase namin dati. Tapos may sinasabi po siyang binubulong niya po na papatayin ko kayo. Then, tapos yung po kinakausap po siya, wala pong hindi po siya tumitigil. Hanggang sa humagulgol na lang po ulit siya ng iyak. Then, tas bigla na lang po siyang hinimatay. Nare-recall mo po siya na grade 5 pa lang kayo ng mga panahong yan? Opo. Wow. Tas, ayun po, kinikilabutan mo yung lahat. Tapos, yun. Wait lang, papakainin na kita. Nagutom na ka eh. Nagutom na ka. Tapos? Tapos po, nung after 2 months po yata yun, po kami, Spirit of the Coin. Anong ending ng Spirit of the Coin nyo? Successful naman? Hindi po. Ano ba yan? Kasi po hindi po namin natuloy. Abuti naman din yun na itinuloy. No? Tabi po may katabi po kaming poso. Ano kayo ng poso? Kasi po bigla pong gumalaw yung poso. Ay, wow! Wow, pwede ba magmura ngayon? Gumalaw yung poso, Brad! Hindi ko nakakayanan yan! Kasi po Nandyan na siya. Tulungan mo! Tulungan mo! Tapos po yun, tumakbo po kami. Tapos na-realize po namin, naka-jetmatic po pala yung poso. Ano yun? Yung yung parang connected po sa isang tangke po. So kung sasang bubomba, ganon? Opo. Kung sasang maglalabas ng tubig anytime niya gusto, ganon? Opo. Weird. Tapos? Tapos po, ayun. Kuya, kumain ka na ba? Tapos? Tapos, hindi po kami na-satisfy. Gusto po namin makausap yung Yung poso. Hindi po, yung po. Alin? yung yung spirit po na nakita nung kaklase namin. So anong ending nito? Ayun po, hindi po namin nakausap. Fail kayo lagi. Ano ba naman yan? Nabuisit. Fail kayo lagi. Tapos? Ayun po, nagtry pa ulit kami na isa pang Successful na? Hindi din. Kawawa naman kayo. Kawawa naman kayo. Ako mag-iingat kayo sa mga ganyan, huwag natin gagawin ng mga bagay na hindi naman natin kabisado, no? At hindi natin sigurado kung ano mangyayari niyan pag ginawa natin yung bagay na yan. Ako, mahirap na. Ayun po. Ay, kinakabahan ako. Ganun. So, matagal na nangyari yan. Grade 5 ka pa. Opo.
Ngayon, ano ka na ba? Grade 9 po. Grade 9 na. Basta wag nyo na ulitin ulit, ha? Opo. I-give ka na lang sa poso, ha? Mamatulong ka. Okay? Sige po. Bye-bye. Spooky. Basahin natin ang story na pinadala sa atin sa Gmail account chicoloco.yesfm@gmail.com. Your humbleness. Isang napaka-spooking gabi sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng Yes Diaries. Itong aking kwentong isishare ko ay naranasan ko mismo habang nasa panahon na ako ay may gatas pa sa labi. Wow! May gatas sa labi. Patikim nga. Pwede bang dilaan ko yung gatas sa labi? Nangyari ang kwentong ito noong year 2006 sa aming lumang bahay sa Caloocan. Lumipat kami sa bahay na yon dahil sa malapit yon sa aming eskwelahan. Habang ginagawa ang bahay na yon, nagpa-picture kami sa bahay. Sa mga larawang nakunan sa bahay namin, lumabas sa developed photos ang tila maliliit na nilalang sa mga larawan na kinunan sa amin. Ang mas nakakasindak pa, lahat ng mga kuha namin ay nasa balikat namin. Gulat ka, no? Nagulat ka doon, no? Hindi ko na i-upload ang photo dahil pinayuhan kami ng albularyong sumuri sa larawan. Mga itim na duwende daw yon na nakatira sa balon sa ilalim ng bahay namin. Sabi ng mga kapitbahay namin, maraming patay na hayop tulad ng pusa ang nakikita doon. Kaya kinakatakutan tambayan yon hanggang sa lumipat nga kami. Pero hindi pa namin lubos alam na may ibang mga nilalang na tila kasama namin sa pamamahay namin na yon. Mahal na araw noon, taong 2008. Habang nasa may sala ang mama at bunso kong kapatid na babae at ako ay nasa kusina dahil naghuhugas ng pinagkainan, narinig ko ang malakas na sigaw ng kapatid ko. Sigaw ba yun? Para bubuyog lang. Tumakbo ko papalapit sa kanya. Kita ko, Kuya Chico, sa mukha ng kapatid ko ang matinding takot at sindak. Nang mahimasmasa na siya, nagsabi siya na may nakita siyang madungis na batang babae sa ilalim ng lamesa namin. Sino yang kasama mo? Hindi ko na pinansin ang kwentong ito ng kapatid ko. Pero nang maranasan ko ang isang bagay tungkol sa mga hindi maipaliwanag, naniniwala na ako na naandyan sila. Taong 2014, ng Hulyo, ano yung Hulyo? July. Tanga-tanga yung DJ. Nasa biyahe kami pa uwi ng Maynila dahil nagbakasyon kami sa lola ko sa Samar. Saktong binabagtas namin ang San Juanico Bridge. Kumuha ng larawan ng papa ko sa bintana ng bus. Mabilis ang biyahe namin ng mga sandaling yon. Na makauwi kami, nasindak ako sa nakita ko sa mga kuhang larawan ng tatay ko. Isang itim na nilalang ang tila lumitaw. Hindi ko na idedetalye ito sapagkat sinabihan ako ng papa ko na wag nang magdetalye ng kwento pa. Isinama ko, Kuya Chico, sa sulat kong ito ang larawan. Sana'y mabasa niyo ang simpleng liham ito. Maraming salamat at more power. Lubos na gumagalang, Vin ng Caloocan. Lumapit ka. Lapit pa. Lapit ka pa.
Duwag. Ay, nako. Actually, nung nakita ko nga, may attachment doon sa email nung picture na sinasabi niya. And, di ko na dinownload. Hamon na, nakita ko eh. So, doon sa makikita mo doon sa picture, medyo nakaslant, no? Yung framing. So, bintana ng bus, and then, yung view, okay, doon sa bintana ng bus ay, kasi yung San Juanico Bridge ay mahaba. Okay, may part doon na madadaanan yung mga bakal-bakal, no? And doon sa upper left side, no? So, doon yung mga bakal-bakal, no? Naka-cross siya ganyan. May image doon ng itim na image ng tao na maliit kasi parang from afar, so malayo. So kita mo yung arms niya ganyan. Ano, nakatayo doon sa may ano. Itim lang naman siya. Anyway. Baka kulangot lang yun na napahid sa ano, no, hindi ko alam. Sabi dito ni Aaron, "Hi guys, this isn't really my experience pero may isa akong close na guard at kinuwento niya sa akin ito. One night daw, at around 11 p.m. sa main building, nabulabog daw ang mga guard kasi they saw sa CCTV na may mga students pa din sa loob ng building na nagkukulitan pa daw sa hallway. So I guess school ito, no? Sa second floor daw. So nagpunta daw sila ng isang guard para paalisin ang mga students kasi bawal na daw magstay ang students ng ganun ka-late. 11 p.m. Sino ba nag-aaral ng 11 p.m.? Pinagdala daw nila ng radyo yung kasama nila na yon para maituro daw nila kung nasaan mismo ang mga students kasi baka daw taguan siya pag narinig na padating siya. So eto na si guard, nasa second floor hallway na siya, and their conversation was like this. Yung guard 1 yung pumunta sa main building, guard 2 yung nasa may CCTV area. Sabi na nung guard 1, "Pre, nandito na ako sa hallway ng second floor." Sabi ng guard 2, "Sige pre, sabihan mo na mga estudyante na umuwi na." And after some many minutes na hinahanap ni guard 1 ang mga students, sabi ni guard 1, "Pre, lumipat ba ng floor ang mga estudyante? Di ko sila mahanap eh." Sabi ng guard 2, "Anong di mo mahanap, pre? Eh ayan sila, nakapalibot na sa'yo." Huwag kang lilingon. Andyan na siya. Aha. Sabi ni Roma lang, "Tanggalin mo na yung sound effects mo, please lang." Haha, nakakatakot na yung kwento eh. Spooky. Ba't ba tatanggalin? Hayaan mo na. Aha. Ano pa nga ba? No? Facebook.com/Chico Loco Manila. Facebook.com. Yun na nga yun. Twitter.com/Chico Loco_YesFM. Let me see. Ako iniisip ko kayang tignan ko, no? Baka mamaya may pwede akong matawagan somebody na pwede mag-explain sa atin ng mga bagay-bagay, no? Tungkol sa mga minsan hindi natin maipaliwanag. Let me see if I can work on that. Siguro sa last day, no? Tignan natin. Sabi ni Lois, "Hello po Kuya Chico. Share ko po yung akin." Wag. Dapat kinocoveran mo yung iyo.
Huwag mo i-share. Hindi mo dapat sinishare. Nakwento lang po to sa akin ng lola ko. Nung 3 years old daw po ako, ay sinapian daw po ako. Ano ba yan, 3 years old? Iba na daw po kasi ang kinikilos ko noon. Halos lahat daw ng matatanda sa bahay ay sinisigawan at inuutusan ko. Para daw akong mayor sa bahay namin. Lahat daw sila ay nagulat sa akin. Si Papa daw ay naluluha na dahil di na nila ako naiintindihan. Matapos daw nun ay naging normal na ulit ako. Gabi-gabi daw bago kami matulog, lagi na lang daw akong yumayakap sa lola ko at parang takot na takot. Mga 2 taon ang lumipas. Habang ako'y naglalaro sa labas ng bahay namin, ay naisip ko magbike sa bakuran. 3 lang kami sa bahay. Ang lolo ko ay nasa labas din habang may ginagawa at ang lola ko naman ay nasa loob sa sala habang nakahigang nagbabasa ng dyaryo. Pagdaan ko sa pinto ng aming bahay, may nakita akong batang nakatayo. Nagulat ako dahil kamukhang-kamukha ko siya. Parehas na parehas kami ng suot ng araw na yon. Pero ang mukha niya ay di tumitigil ang dugong tumutulo. Natakot ako ng sobra. At kahit alam kong dadaanan ko siya, ay tumakbo pa rin ako papasok ng bahay, patakbo sa lola ko. Lumapit ako sa kanya habang umiiyak. Makalipas ang ilang taon, lumipat kami dito sa Pasig. Sa katunayan, mag-4 na taon na kami dito sa bahay na to sa November 1. Masaya naman ang paninirahan namin dito. Dumating ang mahal na araw at niyaya ako ng tita ko na magsimba. Nakababa na kaming 3 nang biglang may nalimutang kuhain ang tita ko sa taas. Nung nasa labas kami ay nagpaalam ang tita ko na aakyat siya dahil may kukunin lang siya. Nakita kong papasok pa lang sa gate ang tita ko nang biglang napansin sa gilid ng mata ko ang nasa bintana sa taas. Nandyan na siya. Napalingon ako at nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko ang isang babaeng kamukha ko. Nagulat ako at ibinalik ang tingin sa bintana. Naglalakad ang babae paalis. Kinabahan ako dahil naisip ko na bumalik ang babaeng nakita ko. Nakita ko din nung ako ay bata pa. Sana po ay mabasa nyo. Maraming salamat. Okay. Sigaw-sigaw ka dyan. Sabi ni Rose, Hoy! Chico, pahina na ng pahina yung volume ko. Pwede bang wala ng sound effects? Hindi pwede. Kasama sa package yun. Ano ba naman to? Sabi ni TJ, Chico, for the sake of curiosity, please upload the picture. Yung Di ko na dinownload eh. Nalagpasan ko na maghahalongkay na naman ako. Sabi ni Lailani, real talk, mas nakakatakot po pag ikaw nagkikwento kaysa sa mga call. Alam ko naman yun. Alam ko naman.
Katakot yung sounds, tapos bigla pang na mamatay yung radio ko. Huhu. Halak ka. Halak ka. Sabi ni Ralph Nitsuga, nangangamatay na ako sa takot kay Chico. Mag-isa pa naman ako sa kwarto. Ang dami nagtatanong ano daw itsura ng picture na sinasabi ko. Dinescribe ko na nga eh. Huwag yun na akong paghanapin. Mahirap maghanap. Tamad. May maraming salamat po. Kung meron kayong gustong ipadalang ikwento din, pwede po sa aking Gmail account, chicoloco.esfm@gmail.com. Okay? Aha. Ito naman, speaking of Gmail, sabi dito, "Hi Chikong Bago. Gusto ko lang sanang i-share ang experience ko with my friend Mia. Actually, 2 beses akong may na-experience na nakakatakot with her. First experience, nangyari ito about 10 years ago. Tinawagan ako ni Mia sa bahay dahil siya lang daw mag-isa sa bahay ng tita niya. Nabobore daw kasi siya. Medyo matagal na din kaming hindi nakikita that time, kaya madami kaming napag-usapan. After 30 minutes, may narinig akong nag-hello sa linya namin ni Mia. Boses bata, parang si Chiclet ang datingan ng edad. At mahaba yung pagkasabi niya ng hello, parang bata talaga. Parang sa bata talaga. Hindi ko pinansin, baka pinsan niya yung sumingit sa usapan. Inisip ko na baka may extension yung phone nila, although hindi ko nararamdaman na may nag-angat ng phone sa kabila. After another 5 minutes, nag-hello ulit yung bata. This time, I was actually expecting Mia na sawayin niya yung pinsan niya o yung bata na yun. Kasi syempre, hindi magandang asal yun. Makikisabat sa usapan ng matatanda. May ilang seconds din kami na nag-pause sa pag-uusap. Yun pala, hinihintay din niya na sawayin ko yung bata. Nung nag-resume kami sa pag-uusap, may narinig naman kaming tawa ng bata. Tawa ng bata ang eksaktong narinig namin. Hindi na ako nakatiis. Sinabi ko na sa kanya na ang kulit ng pinsan niya. Gulat na gulat siyang sinabi sa akin na hindi daw sa kanila yon at talagang mag-isa lang siya sa bahay ng tita niya. Ipinipilit pa niya na baka sa amin yun. Alam naman niya na walang bata sa amin at wala din akong extension. Actually, alam ko din naman na wala silang extension dahil ilang beses na din ako nakapunta sa kanila. Habang nagtatalo kami sa kung kaninong linya yung may bata, biglang nag-hello ulit yung bata. Sino yang kausap mo? Doon na talaga kami kinilabutan at binaba na namin yung phone nang hindi nagpaalam sa isa't isa. Yun lang. Yun lang pa. Second experience. Meron pa palang second. Nangyari naman ito noong nagtatrabaho kami sa Pampanga. Nagtatrabaho kami sa isang security agency doon.
Since taga Manila talaga kami, binigyan kami ng boss namin ng dorm. Yung dorm namin ay sa loob ng school na pagmamay-ari din ng boss namin at katabi ng school ay ospital na pag-aari pa din ng pamilya nila. Ang yaman naman yung Sila na, sige na. You already. Ang dorm namin ay located sa 4th floor ng school. Bale, east wing kami. Doon din nagdo-dorm yung ibang students at hospital staff na malayo ang mga bahay. Ang school naman na yun ay mula grade school hanggang college. Bale, ang building ay pa-square. Ganon? Sa building namin pa-trapezoid eh. Pa-isosceles triangle. Kakainis. Wala lang. Masabi-sabi lang. Comment lang. Ay, naku. Saan na ba ako? Yun. Bali, ang building daw ay pa-square. Nakapalibot sa pinaka-quadrangle. Malawak ang quadrangle nila. May covered court pa sa gitna. One time, sahod namin. Nagkayayaan kami na bumili ng burger sa may hospital. Bale, 5 kami noon na bumaba ng building. 3 lalaki at kami ni Mia. Kaso, sabi ng guard, 2 na lang daw ang lalabas kasi baka masita daw siya. Biniro pa nga namin na kami lang naman ang sisita sa kanya kasi kami nga yung nagtatrabaho sa office. Pero pumayag na din kami na yung 2 lalaki na lang ang lumabas dahil medyo malayo din yung lalakarin. Nakipagkwentuhan na lang kami sa guard. After 30 minutes, wala pa din yung mga bumibili. Nainip kami kaya nag-decide kami na umakyat na sa room namin. Nung nasa building na kami, pinilit ni Mia na doon na lang kami sa quadrangle dumaan kasi yung hagdan paakyat ng dorm ay nasa northeast ng school. Manggagaling kami sa south side ng school. Meaning, dulo pa talaga ang lalakarin namin. Sabi ko kay Mia, bagtasin na lang namin yung building kasi may ilaw yung first floor. Hindi kasi pinapatay yung ilaw doon para sa mga nagtatrabaho sa ospital na alanganing oras na nakakauwi. Maganda ding dumaan doon dahil sa southeast corner ay may chapel so parang safe. Naku, hindi na minsan sa mga ganyan nakakatakot pa. Diba, no? For some reason, di ba nakwento ko? Sige na, mamaya ako kwento. Wait, babasahin ko to. Kasi nga, remind nyo ako sa mga bibisita, no, dapat may placard kayo, bawal mag-react. Magbasa ka lang, ganyan. Sorry na. May chapel, so parang safe. Napakalaki kasi nung school, kaya nakakatakot dumaan sa quadrangle. To make the story short, pinagbigyan ko si Mia na sa may court na lang kami dumaan. Habang naglalakad kami, halfway papunta sa hagdanan, may narinig akong parang umiiyak sa may chapel. Hindi ko pinansin kasi iniisip ko na baka pusang naglalandi lang. Oo. Oo. Diba? Yung mga pusang nagkikeme lang. Mau. 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 Ganon sila, diba? Ganon naman talagang. Ano ba? Sinabi na magkwento lang. Maya-maya, tinanong ako ni Mia, naririnig mo yun? Alin? Yung pusang umiiyak? Ang sagot ko sa kanya, totoo pala yung sinasabi ng mga guards na may umiiyak na babae sa chapel pag ganitong hating gabi na. Sagot sa akin ni Mia. Pagkatapos na magsalita,
biglang humiyaw na yung babae na nasa chapel. Parang iba naman yung nangyari sa akin. Parang hindi naman gano'n. Ano ba? Magkwento nga lang eh. Sobrang lakas na, para bang pinaparinig talaga sa amin. Lakad takbo ang ginawa naming tatlo. May isang lalaki kasi na naiwan sa amin ni Mia bukod sa dalawang bumili. Hindi ko na malayan kung paano kami nakaabot sa 4th floor. Para kasi kaming lumilipad sa pag-akyat sa sobrang takot. Pagdating nung dalawang lalaki ay kinuwento namin ang pangyayari. Pinagtatawanan pa nila kami at nag-iimbento lang daw kami. Habang kinakain namin yung burger ay may narinig kaming umiiyak. Papalapit sa pinto ng kwarto namin. At nung nasa tapat na, ay muli itong humiyaw ng malakas. Sa sobrang takot, lahat kami ay nagsiksikan at nagtabi-tabi sa pagtulog, babae at lalaki. Wala na rin patay ng ilaw sa amin. Kunyari pa kayo, gusto niya. Gusto niya lang. Magtabi-tabi, wag niyo kaming lokohin! Don't ask! Gusto na magtabi-tabi dun eh. Naku, naman talaga naman kayo, ha? Please lang, ha? Sabi ko sa mga bisita ko, sinabi ko, magtaas kayo ng placard. Sabihin niyo, wag ba kong comment? Sino man? Another related experience. After a week, inabot kami ulit ni Mia at nung isang kasama naming lalaki sa pakikipagkwentuhan sa guard. At around 1 a.m., naisipan na naming umakyat sa dorm namin. Ganon ulit ang ginawa namin sa quadrangle, ulit kami tumaan. Pagdating namin sa same spot, halfway, papuntang hagdanan, may narinig akong parang malakas na hinga sa likod namin. Ganon? Lakas nun. Haba pa. Parang bastos naman na ito. Kumapit ako kay Mia at napakapit din siya sa akin. Tinanong ko siya kung naririnig ba niya yun. Sumagot siya na oo. Nagmamadali kaming umakyat. Lakad takbo kami dahil parang hinahabol kami ng kung ano mang nasa likuran namin. Malapit na sa amin, parang nasa batok lang namin. Pero hindi talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Pakiramdam ko, mahihimatay ako sa makikita ko. Hindi ko sinabi kay Mia kung ano ang naririnig ko. Bala ko kasing sa itaas na siya tanungin about sa narinig niya. Dahil sabi ko, pag ang narinig niya ay ang babaeng umiiyak pa rin, ibig sabihin, nag-hallucinate lang kaming lahat. Bakang! Nung nasa itaas na kami, tinanong ko siya, Mia, ano yung narinig mo kanina sa ibaba? Kinilabutan ako sa isinagot niya. Sabi niya, parang may malaking tao na humihinga sa likuran natin. Huwag kang kukurap. Nagulat ako sa sinabi niya. Ibig sabihin, hindi guni-guni ang narinig namin, kundi totoong may malaking tao na humihinga sa likuran namin. Salamat sa pagbasa, Chico. More power sa show mo. Sana mapili mo itong story namin ni Mia.
Alam mo, takot mo kami? Hindi! Mami! Mami! Ma! Ay, nako naman. Sabi ni Jessa, hindi nakakatakot ang multo. Mas nakakatakot ang mawala ka sa piling ko. Oo nga naman. Ay, totoo talaga yan. Banat ka ng banat, banatan kita dyan. Ay. Sabi ni Elijah, yung mamawis-mawis na ako sa takot kay Checo tapos bigla kang papasok ng nakakatawa. Spooky! Sabi ni Gerald, sana pala umihi na ako bago pa ako mag-tune in sa'yo. Wala, duwag! Mga duwag! Muwi na kayo! Sabi, oo nga no, napansin nyo ba sa mga kwento natin na, oo nga no, ngayon ko lang na-realize, sa mga kwento natin binabasa kanina, lagi na lang 4th floor. What's with the 4th floor? Ooh. Hello po sa lahat ng mga nasa 4th floor. Sabi ni Pat, Chico Loco, andun na ako sa feeling na nai-imagine ko, nandun ako sa sitwasyon, tapos bigla kang nagpatawa. Basa lang. Huwag ka na magalit. Please. Please naman oh. Ginagagalitan mo ako, natatakot ako. Saan mo kita sa nanay ko? Ay. Sabi ni Hardy, hindi mo talaga kaya ng walang side comment sa mga kwento, no? Kaya ko. Pag nakayanan ko, Pag nakayanan ko, duraan ko yung mga bisita ko dito. Grabe naman kayo. Umiwas na lang kayo. Sabi ni Diana, real talk, yung guard yung may kasalanan. Bakit? Ano naging kasalanan ng guard? Sabi ni Kim, gusto lang din no ng burger. sa bagay. Ay, sino ba? Kung nga burger nga ba naman ang sarap-sarap, bakit aayawin mo yung burger? Hamo na. 1:46 ang oras. If in case you just turned on your radio, well, welcome to the show. Ito po ang Yes Diaries, the Halloween special. At ito na nga. Kung meron kang gustong i-share sa amin, 8326165, facebook.com/Chico Loco Manila, twitter.com/ChicoLoco_YesFM. Sabi ni Latrell over Facebook, so hindi totoo yung 13th floor. Well, I don't know. Pero kadalasan talaga sa mga buildings, no? Well, meron talaga, di ba? Meron naman talaga. Pero, for example, 12. Ang sunod ay 14 agad, di ba? Weird. Hindi nire-recognize. Ang fourth floor, ang number 4 pala sa Japanese culture din. Ang number 4 sa Japanese culture ay death. Kung magkalapit ang spelling nila kaya... Ganun. Ooh. Scary. Spooky! Spooky. Sabi ni Bong Umali, nice. Hindi ako makatulog. So, sisisihin ako, ha? Tuka na lang. Sabi ni Archie, buti na lang nasa first floor ako. Lumipat! Lumipat, Brad. Lumipat, ngayon lang. Ngayon lang, mga 2 minutes ago. Lumipat. Sabi nga ni Marjorie, 4 means death sa ibang Asians, di ba? Oo nga. Kumaka-Asian sa Japanese. Tama nga, Asian naman, di ba? Japanese, Asian.
Pagka ganun yung category, medyo maingay yan. Hindi, I mean, di ba, maingay yung death. Di ba, yung category of death. Hoy! Nagtatawa kayo dyan. Maingay, di ba? Death kasi. Kaya nga. Bakit kayo? Mababastos nyo. Sabi ni Amiel, kwento pa, Bor. Yung mga nakakatakot pa. Yung walang side comment, tapos pagduduraan mo na kasama mo. Wag nga daw nga. You're such a pig. Baboy. Ay, nako. Sabi ni Danica sa Facebook, hello, let me share this to you, Kuya Chico. 4 years ago, namatay ang lola ko. And then, yun yung first time na punta ko sa cemetery. I saw an old man na nakatingin lang sa amin. Akala ko, batchmate ni lola. Na-dead? Ang batchmate ni lola. Ibig sabihin, kaidaran, ganyan. Ganon, no? Ka-office mate, ganyan, no? Ka-batchmate ng lola. Sinabi ko ng balang side comments. Ba't kayo nagsa-side comments? Nagiging comment dito lang. Akala ko batchmate ni lola na hindi makalapit sa amin dahil sa dami ng tao. Binalik ko yung focus ko doon habang nilalagay sa nicho si lola. So living moment pala ito. Tapos, nung ibinaling ko yung tingin ko doon sa lolo, wala na siya. Since that moment, marami na ako nakikita. I don't know kung hindi ko lang napapansin or what, pero parang na-open yung mga senses ko sa mga kakaibang creatures na di basta-basta napapansin ng karamihan. I'll just pick one sa mga experiences ko. Marami kasi. This happened 2012. Summer yon. Yes, napigilan ko mag-side comment. I was about to say something, pero yes, napigilan ko, yes. Summer nun. Mag-isa lang akong matulog sa kwarto ko since bata pa ako. One night, naalimpungatan ako. And I saw someone sa may paanan ko. Maganda siyang babae. Makinis ang muka. She's smiling at me. And then, akala ko, pinsan ko. So di ko pinansin. Natulog ako ulit and pakiramdam ko, di pa niya inaalis ang tingin niya sa akin. Kaya dinilat ko ang mata ko. And then, kinausap ko. Sabi ko, ate, di ka pa ba matutulog? Di siya sumasagot. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos sabi ko, bahala ka nga dyan. Tapos pinikit ko na mata ko ulit. Then nagsalita siya. Hello! Sorry, hindi ganun. Then nagsalita siya. Hello. Ganun lang. Ito naman itong mga to. And ang weird nun, kasi ganun sinabi niya, so tinignan ko siya ulit. Nabigla ako. Nung pagkita ko, ang dami na niyang sugat sa mukha. And she's staring at me nang nakangiti. Pinilit ko nang matulog nun. Sobrang nilamig ako. And that morning, kinuwento ko yun sa mga tao dito sa bahay. Unfortunately, hindi sila naniniwala.
After that night, may ilang beses ko pa siyang nakita. And then, ang ginawa ko, ipinagtiri ko na lang siya ng kandila sa simbahan. After that, never ko na ulit siyang na-encounter. Pero marami pang sumunod na creepy experiences ang nangyari sa akin. Sana po mabasa niyo ito. More power sa show mo. And God bless. Sabi naman ni Andrea sa Facebook pa rin, Hi, Kuya Chico. Tunang madaling araw nang ako ay biglang nagising dahil sa makulit na galaw ng aking 4 years old na pinsan dahil siguro sa ito ay nagugutom. Napagkamalan akong nanay niya at nang gigisingin ko sana ang nanay niya. Nang gigisingin ko sana ang nanay niya, na nakita ko yung nanay niya na nakatayo sa tapat ng CR, kaya tinawag ko. Okay. Nang napansin kong mahaba at nakayuko yung babae, pero naalala ko na kakapagupit lang nung tita ko na Dora style. Ay, may yung si Dora, yung buhok niya yung parang bunot. Yung parang ang daming nakatago sa loob. Ando nakatago yung kanyang alagang si Boots. Ano ba? Nakatakot nga to dapat. Naka-Dora style. Kaya nagtaka ako at kinabahan. Kaya chinek ko ulit yung tita ko at tumpak. Nakahiga nga siya, tulog pa. Nang binalikan ko ng tingin yung babae, unti-unti na siyang gumagapang kasabay ng sobrang itim na dilim. Habang nangyayari yun, nanginginig yung buong katawan ko at sobrang takot. Nagtakip na ako ng kumot at hinayaan ko na lang yung pinsan ko. At kahit sobrang init at pawis na, tiniis ko na yan, Chico, at bahala na yung pinsan ko. Okay. Salamat naman, ha. Kasi naman, kung comment sa Facebook, nakapang-text, huwag mo kayong pang-text, ha. Hindi ko maintindihan masyado. Baka nga may mali akong nabasa dun, eh. Sabi dito, nakakasyokot naman, Kuya Checo. Sa mga nasyokot dyan, hello. 1:56, 4 more minutes before 2 in the morning. Sabi ni Violi, Kuya Chico, imbis na matakot, natatawa ako. Kung matawa? Sabi ni Bricks, lead Daguman, kung naniniwala ka sa Panginoon, hindi ka matatakot. Oh, sabi niya. Okay, makulit dyan. Pero alam nyo talaga, ito nga pangatlong, this is the third year ng segment na ito, no, ng Yes Diaries Halloween Special. Hindi ko alam kung papatigil sa akin ng boss ko to, no? Pero hinihintay ko lang na ipatigil niya sa akin to. Kasi para lang, wala lang. Gusto ko lang makiuso, no? At yun nga, yung chapel kanina, no? Yung mga simasimahan. May mga times talaga, or most of the times, minsan kung ano pa yung ina-expect nating lugar, ano, na magiging safe ka siguro, ganyan, sa mga gantong klaseng usapin. Minsan hindi, minsan yun pa yung pinanggagalingan ng something, di ba? Ay, iba talaga. So, ito na nga, nung college, no, way back, nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo, at ako'y
alam niyo naman, magaling ang Monarch, magaling, humble pa, ang daming alam. So, rehearsal namin, lagi kami may rehearsal sa choral. And then, natatapos na kami, mga 10, ganyan, no? Quarter to 10, 10:30. Yung, alam mo yung binubulabog na kami ng guard kasi kailangan magsiuwi na kami, no? At mangilan-ngilan na lang yung mga tao talaga. Na, parang kami-kami na lang, no? Ang mga tao na lang na andun, yung mga, usually mga nagre-rehearse na lang, mga member nung performing arts group na meron sa aming university. So, malaki yung university na ang laki-laki talaga. Para siyang gubat na nilandscape. Yun ang description ko talaga. From the area kung saan kami nag-rehearse, walkathon talaga, no? Walkathon talaga hanggang doon sa gate 1. Hanggang doon sa gate na kung saan yun na lang yung bukas talaga. At kailangan mong daanan yung mga area na madamo, mapuno, no, ganun sa amin. At meron doon museum. Meron doon museum na replika siya ng mga sinaunang bahay, no, sa Cavite. Or mga sinaunang bahay, no. At pagdaan mo doon sa part na medyo creepy na because marami ka na mga maaamoy na mga tanim kasi though pwede mo isipin na expected na naman yun because daming mahalaman. Diba? So minsan pagdadaan namin doon makakaamoy ka kung ano-anong amoy ng bulaklak na ba't gano'n? Hindi namin siya naaamoy during the day or during other time na lumalakad kami doon. Or baka may scientific explanation doon because alam nyo naman, hindi ba, na baka during those times lang talaga siya nag-bloom at nagsisecrete ng ganong scent. So, alam mo naman, pag doon na pagsisimulan yung takot, no, yung naamoy mo ba yun? Lahat kami nakakaamoy nun, no? Naamoy mo ba yun? Umutot ako. So, amoy yung bulaklak. After that, right after you pass through that, yung museum na sinasabi ko, chapel naman. We call it chapel pero mukha siyang cathedral. Ang laki-laki niya. Ang laki-laki talaga. Hindi naman kasi pag lumakad ka dun sa road, so to your right, no, papunta ka sa gate 1, to your right, nandun yung museum na mga 2 dura lang yung museum na ang laki niya. Pagtapos no, pag nakalampas ka doon, yung chapel medyo malaylayo, siguro mga 12 na dura bago ka makarating doon. Pero dahil malaki siya, kita mo talaga siya. And for some reason, yun yung scariest spot. Minsan nagtatakbuhan kami. Mukha kami mga tanga, nagtatakbuhan talaga kami. Parang, paunahan tayo, di ba? Mahuli unggoy, gano'n. Basta, ganyan. Sabi ni Paulo San Pascual, dama de noche ang tawag doon kay Chico. Mabaho yun sa umaga, walang amoy sa gabi. Walang amoy, sa gabi lang umaamoy parang bulok na karne, ewan ba? Di ko alam. Pero may napansin ako. Kayo ba may sagot dito? Ang science ba may sagot? Bakit ang mumu lagi na lang walang ibang kulay na suot, puti lang? O hindi puti, black, wala bang green? Wala bang cyan, ganyan, teal, aqua, neon pink, neon yellow, uhoggish yellow, ganyan, phlegmatic green. Wala bang ganon? Wala, alam niyo, wala na ako makwento kasi yung mga experiences ko nga. Nakwento ko na last year. Ha? Good or bad? Yung alin? Yung white. Yun nga daw lagi, no? Ito ay batayan or ano ba? Doon mo malalaman kung good or white. Hindi rin bata ng white lady. Di ba? May white lady, may black lady. Sabi ni Maria Mercy Therese, natatakot ako na natatawa kay Kuya Chico.
Mag-isa lang ako sa kwarto, nag-review. May exam kasi bukas. Wala ka ba napapansin kakaiba sa kwarto? Dahil mag-isa ka lang ngayon. Subukan mo tumingin sa may salamin, sa may bintana. Wala bang nakatitig sa'yo ang masama at pulang-pula yung mata? Sabi ni YP, siguro kasi kuya, nagbabakasakali sila na may magpe-pray para sa soul nila na di matahimik. It could be that. Diba? Pwede naman yun. Sabi ni Den, sa Velia, no? Ipagpabukas na lang ang ihi. Spooky. Sabi ni Jay, may more power ba talaga na sinasabi sa dulo yung mga sender? Parang sinasadya mo na lang eh. Oy, hindi! Oy, hindi! Gusto mo, ha? I-screenshot ko isa-isa at itampal ko dyan sa lapay mo. Lapay mo. Kagatin ko yung spleen mo eh. Meron nga talaga, oo nga no, meron nga talagang more power. Sige, hindi ko na babasahin. Tsura mo. Ay, nako. Sabi ni Kenneth, paano hindi matatawa? Paano hindi matatawa? Nakakatawa yung side comments. Hindi mo side comments, no? Excuse me. Sabi ni Kim, 4th floor, thank you. You elevator girl, di ba? 4th floor, department store. May aalis na. Bye. Mag-iingat kayo sa paglalakad niyo sa dilim. Hindi matuloy-tuloy. Nahirapan. Nahirapan siya eh. $2:06 ang oras. Sige. I guess this is our last story for this morning. Ano? Okay. Sige. Last one. Dahil 2:06 na. Hi. Ako po si Justin de la Cruz from Rangayan o Rangayan, Rojas, Isabela. Gusto ko lang naman pong i-share ang isang makapagtindig balahibong karanasang hindi ko malilimutan. Umpisahan ko na po. Okay po. Ayan na naman. kasi ano ba? Could you please remind me that I cannot utter any side comments? You know, like there's no tomorrow, you know. Eto na. Basahin ko na yung kwento niya, ha? Na kayo makulit. Sa aming paaralan ay may naganap na field trip sa Ilocos Norte and Sur. Noong grade 7 po ako. First day po ay napakasaya. Marami kaming napuntahan na magagandang lugar. Pagdating ng hapon, kami nag-check-in sa isang hotel na malapit sa dagat. Nakalimutan ko na po kung ano ang name ng hotel na yon. Siyempre, enjoy naman kaming magluglog. Ano yung luglog? Lublo, parang gano'n, no? At magtampisaw sa mga alon ng dagat. Siyempre, basang-basa na kami kaya naligo na lang kami. Pagkatapos nun, isa-isa kaming naligo sa mga banyo. Siyempre, per quarter po yun. Nakaseparate po ang boys at girls. Ako Becky. Kaya doon kami sa girls. Ay, okay. Spooky. Yun yung spooky na part. Tapos na yung kwento. Hanggang ganun lang. Sorry. Backler pala siya. Sana. Napaka-aliwalas
ng banyo nila at napakasarap naman maligo. Then sumapit na po ang gabi. Sa room namin, ayaw pa naming matulog. Gusto muna namin na i-enjoy ang night na yon. Nakaisip naman kaming mga Becky ng magandang gawin. Kunyari, nag-miss gay kami. Ang ingay namin. Siyempre, hindi lang kami ang maingay, pati yung iba pang room. Kaya party-party kami ng gabing yon. Ilang minuto ang lumipas, may mga estudyante nagsisigawan sa kabilang room. Kami naman, nakichismosa. Pagtingin ko, nagsilabasan na rin yung mga ibang tao sa iba pang mga rooms. Sabi nila, may nakita daw na lumilipad na hanger at white lady sa salamin yung isang estudyante. Kami naman, tawanan. Hindi kami music. Ano? Hindi kami music? O baka hindi kami nag-music, ganon. May nanonood, may kumakain, at may nagbabasa ng ghost stories. Habang kami ay busy sa kanya-kanya naming ginagawa, may isa sa amin na umihi doon sa CR. Ops, napigilan ko. Ops, alam nyo yun. Napigilan ko talaga yan. Paglabas niya, biglang bumukas yung tubig o yung nawasa. Social nawasa. Lahat nagulat. Tinanong namin yung umihi. Sabi namin, ate, nakalimutan mo atang isara yung gripo. Sabi niya naman, hindi sinara ko yan ng mabuti. Hinigpitan ko pa nga eh. Kaming magkaka-roommate ay kinalabutan sa nangyari. May isang nagsalita. Pakisara nga po yung gripo please. Kami naman lahat natatakot. Ako naman, nagtalukbong ng kumot. Siyempre, katabi ko yung CR. Sabi nung isa sa akin, Ading. Siya pala si Ading. Short for Bading. Isang letter na lang. Hindi pa sinama. Ano ba? Wala na. Sinabi ko na nga kasi basa-basa lang. Eto na tayo. Sana. Sabi nung isa sa akin, Ading, Justin, ano ba ta? Ading Justin, pakisara naman yung gripo. Mas malapit ka eh. Sabi ko naman, ano to? I was wakobet. Takot ako. Vakler language, no? I was wakobet, ganon. Takot ako, sabi niya. Pero tong isang classmate ko naman, nagpaka-brave. Sige, ako nang magsasara, sabi niya. Aba, ang tapang nga. Yun naman din yung sabi ng isa sa kanya. Paglabas niya, tinanong niya yung umihi kanina, ate, nilinisan mo ba yung CR? Sabi naman nung umihi, oo, binrush ko pa nga eh. Bakit ganon? May mga bakat ng paa. Sumigaw kaming lahat. Pero may isa sa amin na nagsabi na huwag kayong sumigaw, pagagalitan lang tayo. Baka ilipat pa tayo dun sa room na may multo rin. Sabi niya, kaya tumahimik na lang kami. Matulog na lang tayo, sabi naman ng isa. Nung inaayos na namin yung higaan, tinanong ng ka-roommate namin na isa sa umihi kanina at ang sabi niya, ate, may katabi ka ba? Sabi niya, kaya lahat kami napasigaw na naman pero medyo malakas. Siyempre, natakot na ako. Niyakap ko na yung katabi ko. Sabi nung isa,
Hoy Ading, wag ka naman nang manakot. Sabi naman nung nakakita ng ghost, hindi ate, totoo talaga may katabi ka. Tapos kami, takbo agad sa malapit sa pinto. Lalabas na kami, pero baka magalit naman yung teacher namin. Nagkumpulan kaming lahat sa malapit sa pinto, as in lahat kami, yakapan. Medyo natawa pa ako dahil may eggnog na natapon sa tabi ko. Kakainin ko sana yung natira sa supot, kaso dala ng takot, pinikit ko na lang ang mata ko. Ano ba naman itong daming nakikita? Mas may egg kasi. Pinikit ko na lang ang mata ko. Ilang minuto din kaming magkakadikit at magkakayakap. Walang umiimik. Lahat kami nakapikit. May nagsuggest naman na isa na mag-pray na lang kami. Kaya yun, nag-pray na lang kami. Tapos biglang humangin and nakalak naman ang lahat mula sa pinto hanggang bintana. Walang electric fan kasi naka-aircon kami. Grabe na talaga ang takot namin. Tapos yung isa sa amin, sinabing, ano yun? Bakit may nakatayo sa atin? Ka na yung nakatayo. Kami naman ay lumingon-lingon sa tabi namin, pero wala naman. Tignan nyo sa TV. Paano naman kasi yung TV nakatutok sa amin? Tapos tumingin kami lahat sa TV. Siyempre salamin yung screen nun. Tapos, oo nga, may nakatayo. Nakita naming lahat. Huwag kang kukurap. Nagdikit-dikit na lang kami. Hinigpitan na lang namin yung yakapan. Then biglang bukas ng malakas yung door ng CR. Ang lakas talaga. Tapos yung isa sa amin, may third eye. May nakita daw siyang babaeng nakaputi galing sa CR. Mahaba ang buhok. Nakatakip sa mukha nito. Isa itong white lady. Papalapit daw ito ng papalapit. Ako naman, pumikit na lang. Sa sobrang takot ko. Nang sinabi ng isa, nakatabi na namin yung multo, tumingin ako. Yung babaeng umihi kanina, nakataas na yung buhok niya, parang may humihila. Wala namang ibang tao. Hindi na namin natiis. Sumigaw kami ng malakas. Yung sobrang lakas. Tapos tinawag namin yung prof. Kaya pala nilock niya yung door kanina. Kaya di kami nakalabas. Pero tinawag namin siya ng tinawag. Humingi na kami ng tulong. Kinalabog na namin yung door para pumunta. Nakaagad si sir sa room namin. Yun, sa wakas binuksan na niya yung door. Umiyak kaming lahat. Unahan lumabas. May natumba, may natapakan. Ako naman diretso lang. Ang challenge. Diretso lang. Nang nakalabas na kami, labas na naman silang lahat bawat rooms. Kinausap kami ng teacher namin. Imbis na unawain, kami, pinagalitan pa kami. Nangiistorbo daw kami, gabing-gabi na. Kaya sineparate niya na lang kami sa ibang rooms. Gabi na at natulog na lahat. Ako naman biglang nagising. Grabe. Rinig ko, may mga steps. Ang naririnig ako. Nakatalukbong lang ako kahit pawis na. May aircon pa. Parang may mga nagsasalita sa CR. Hindi ko na lang pinansin. Natulog na lang ako. Lumapit ka. Lapit pa. Lapit ka pa. Kinaumagahan, nagkwento yung may-ari o nagmamay-ari ng hotel na yon. Meron daw palang namatay doon at marami na may nalunod, may nagpakamatay at iba-iba pang kwento niya. Grabe, hindi ko makakalimutan yung night na yon. First time kong nakaramdam ng kamabalaghan at katatakutan. Ang first time ko rin makakita ng multo. Ngayon ako ay grade 9 na.
Wow, baka grade 1 lang naman to. Sa mga ka-roommates ko, nag-graduate na yung iba. Kami na lang magkakaklase ang natira sa school. Ang mga pangyayaring yon ay sa amin na lamang at mananatili na lang na isang napakaganda at napakahihilakbot na memories. Muli, Justine de la Cruz, magandang gabi and happy Halloween po sa lahat. Ang ading daw pala means nakakabata sa Ilocano. Tama? Ading. Nakakabata. Paano pag nakakatanda? Ha? Manong-manang. Ang ading kapag lalaki. Ading, lalaki, babae. Pag nakababata, ading. Ading, ganon. I see. Oh, ang alam ko lang kasi manong, manang. Nong, manang. Ganon lagi. Ganon katawagin ng kapatid ni Papa Jack siya eh. Nong, no? Nong. Sabi lagi nilang babaeng nakaputi, pwedeng transparent naman. Eh di iba yung nakita doon. May nakitang black. Pag naka-transparent, may makikita black. Pero maliit na part. Ay. Sabi ni Gian, damn! Chico Loco story is scaring the hell out of me. Oh, you are so scared. Yun ang putong tunog ng sasakyang hindi nag-start. Nahihirapan mag-start. Kahit susian mo ayaw. Ay nako. Sabi ang dami magkakaroon ng UTI ngayon, Chico, sa takot umihi. Ading is an endearment, also means ate. Okay, ate or kuya pala, no? Sabi ni Crisel, bukas wala nang side comment ha. Last mo na yan. Sige po, sorry. Sorry. Last ko na yan. Promise. Pipilitin ko po. Maglalagay ako ng note dito bukas. Bawal mag side comment. Promise. Gagawin ko talaga para sa inyo. 2:21. Yan ang oras sa buong Pilipinas. Sabi dito, the shortest horror story. May isang lalaki na lang ang natitira sa mundo nang may biglang kumatok sa pinto. Spooky. Natakot kami, Brad. In fairness. In fairness. Walang halong ka-boxtera. Natakot talaga kami. Parang, ayoko na. Ganon. Ganon yung reaction namin. Sabi ni Donel, no? Kuya Chico, ang mapapayo ko lang sa mga letter sender mo ay isihan lang nila. Lilipas din yan. Sabi ni Angelo, mas natakot pa ako sa eggnog. Eggnog? Ano ba? Ay, sarap-sarap nun eh. Sabi ni Camille Jane, panira ka na naman sa kwento kay Chico eh. Patayo na balahibo ko, nagpatawa ka, bumalik tuloy. Ayaw mo nun, bumalik. Anyway, highway.
Well, I guess that wraps up our Yes Diaries, the Halloween special for tonight, this morning. Ooh. Ooh and ooh and ooh. At dahil bukas natin ipagkapatuloy ang YD Halloween special, it's bati time! Ay, nawala, may mumu. Take 69. It's bati time! Ayaw pa. Hala, ayaw. Hala. Wait. Yan! Hay nako, 2:24 para sa It's Bati Time. Punta na ha, twitter.com/chicoloco_YesFM. At kailangan nyo lang i-hashtag ang yun. Hashtag YD Halloween Special. Okay? Wrong spelling is wrong. YD Halloween is special. Yan ang hashtag ngayon. Sige. Go for the golds. Let me see. Sabi ni Macaroni Lee, malapit na November 1. Tulusan mo na mga tutulusan mo. Pati puso ko kasi patay na patay ako sa iyo eh. Sure mo. Sabi ni Lucian, pabati po si Shell na may sakit. Pagaling ka po. May awu daw. Pabati sa akin at kay Jesmar Alvarez, pati na din kay Julien San Buenaventura. Sabi ni Daniel Turqueza. Pabati check ko si Nonari, si Justin, si Ferin, at sa MCRN at tropang hambog. Spooky. Sabi ni Carmela Ortiz. Sabi ni Mel Damiano, pabati po kila Beverlyn, Barbie, Jao, Maika, Princess, at sa I Love Chico Loco Group. At sa lahat ng di mababati. Kawawa naman. Yay! 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 At nairaos natin ang unang gabi ng Yes Diaries Halloween Special. Maraming salamat sa lahat na nagtsaga makinig sa akin simula pa kaninang alas 9 ng gabi hanggang sa mga oras na to, no, sa mga tumawag. Thank you mga nagpadala ng email, chicoloco.yesfm@gmail.com. Mga nag-comment sa Facebook and Twitter, facebook.com/Chicoloco Manila, twitter.com/Chicoloco_YesFM. Sa mga bisita ko, shout your name. Si Jenica. Si Geraldine na lumipas na yung birthday. Si Harold na nandito. Si Lynn. Ha? Ha? At si Wolverine po. Kamukha po siya ni Wolverine. At gustong-gusto naman niyang... Actually, mukha kang Wolverine sa unang sulya. Pag patagal ng patagal, kamukha mo na si Jubilee. Si Jubilee. Parang walang powers yun. Ano mong powers nun? Wala lang, pampasikip lang sa X-Men, no? Jubilee. Jubilee. Nakanta ng Jubilee song. No more walls, no more chains. Yun yung powers. Ay, nako. Ang gagawin natin, bukas ang ikalawang gabi ng Yes Diaries Halloween Special. Until then, teka lang, mapatugtog ko. Ano gusto niyo mapatugtogin?
Ha? 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 Ano? Ano gusto nyo? Wala? Ako? Kung gusto nyo, ano ba yan? Ano ba yan? Kasi naman Ay, alam ko na. Tugtugin lang natin yung first song ko kanina, no? Alam niyo ba yung first song ko? Nakakatakot din. Ay, nako. Clue, nakakatakot ito. Nakakatakot mangyari to. One of the most... mga kuya, no? Mga brad, no? Ito one of the most tiestest. Isipin niyo na. One of the most tiestest, scariest thing na pwedeng mangyari sa buhay mo. Ba? Sige. Until then, this has been Yes Diaries, and this has been your DJ. My name is Chico Loco on the radio, saying goodbye, take care, and hey, have a nice sleep. And you go far, just keep it right here on Yes FM. Do stand by for Beauty Brownie Bruno coming up next 4 till 6 a.m. Leaving it now with this song. Eto na, ha? Isa sa pinaka nakakatakot. No? Yung moment na sasabihan mo, na bibitawan mo ang linyang ito. Pare, mahal mo raw ako. Michael Pangilinan. Pero maganda yung song naman. Lungkot naman yung song eh. Huwag nyo kasing inaano. Paalam na po sa inyo ha. Hello po sa mga nakaka-relate dito. Para hayahayang buhay, this is Yes FM. God bless us all. Bye-bye.